Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga minamahal naming kapatid sa Islam, naway patibayin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagkaloob sa atin ang gabay niya hanggang sa talikuran natin ng mundo na ito. Mga kapatid sa Islam, nag-uumpisa ang kabilang buhay sa libingan. At ang libingan ay unang baitang ng kabilang buhay. Kaya walang sa mga tao, napakalapit lamang siya sa kabilang buhay. Ang namamagitan sa kanila ay yung pag-alis ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Kung sino man ang namayapa, namatay, katotohanan, siya ay babalik na sa kabilang buhay. At ang unang-unang daratingan niya ay ang libingan. Kaya ang isang salaf, sa nauna, ahadus salaf al-awwalin, arada an ya'ida shakhsan muqassar. فأخذه عند القبور وقال له لو كنت في هذه القبور انتهت دنياك ودفنت في واحد من هذه القبور ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يعيدني الله سبحانه وتعالى للدنيا للأعمال الصالحة غير الذي أعمل. قال أنت الآن فيما تتمناه اعمل الصالح. Isang salaf, nais niya para nga turuan, payuhan ng isang lalaki. At dinala niya ito sa libingan, sa mga libingan. Sabi ng isang salaf, kung ikaw ay isa sa mga nilibing dito, at ikaw ay nilibing na, naiwan na ang iyong mga makamundong bagay, kung ano mang ang mahalaga sa mundo, iniwan mo na lahat. At isa ka na, kabilang ka sa isang mga libingan na nakikita mo na yan. Mada tatamanna, sabi ng isang salaf sa kanya. Ano ang iyong ninanais, hinahangad? Ano ang iyong pinangarap pag ikaw ay nasa libingan na? Anong sagot ng isang lalaki? Atamanna, ako ay nangangarap, nagnanais na naway ibalik ako ni Allah sa mundo na ito at gumawa ng mga mabuting gawain maliban sa aking ginagawa. Yun ang pangarap niya. Binigyan siya ng mga halimbawa. Ika nga, sabi ng isang salaf, kung ikaw ay nasa libingan, ano ang pangarap mo? Sabi niya, gusto kong bumalik sa mundo. Anong gawin niya para gumawa ng mga mabubuting gawain? Ngunit anong sinagot sa kanya ng isang salaf? Qala anta al-an fima tatamannahu. Sabi ng isang salaf sa isang lalaki na kanyang pinayuhan, ang ninanais mo, ang hinahangad mo, nandyan na sa'yo mismo ngayon. Hindi ka pa nasa libingan, nandito ka pa. Yung pangarap mo na sa'yo na. Gawin mo na ang mga ibada na mabubuti. Samantalain mo, bago pa man ang mga pinapangarap mo ay maging salita na lamang. Ay ibig sabihin, habang nabubuhay ka pa, yung pangarap ng mga taong namatay, nais niyang magbalik sa mundo, gumawa ng kabutihan, ikaw ngayong buhay na buhay, hindi ka pa nakarating sa libingan, gawin mo na ang lahat ng pinangarap ng mga taong nasa loob ng libingan. Bagkus pag ikaw ay nakapasok na sa libingan, kailanman hindi ka na nakakabalik sa mundo na ito. Alam mo ba kung ano ang pangarap ng mga taong namayapa sa libingan? Alam nyo, nangarap sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibalik lamang sila sa mundo. Laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن
minas salihin. Sinabi niya, hiningi niya sa Allah. Ang taong sa loob ng libingan, nangarap siya. Sabi niya, Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Kung sana ako ipabalik mo sa mundo, fa'asaddaqa, magsasadaka lamang ako. Wa akum minas salihin, at ako ay maggagawa ng kabutihan. Magsasala ng 2 raka, magsasambahayang gumawa ng kabutihan, magbigay ng kawang gawa. Lahat pinangarap niya. Pero ika nga sabi ng mga kano, it's too late. Huli na. Kasi nasa libingan na siya. Kailanman ang taong nilibing, hindi na babalik sa mundo na ito. Naway inshallah, yang ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tawfiq na magawa natin ang ibadah bago natin lisanin ang mundo na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.